So eto na nga po mga kababayan, pag-usapan po natin etong nakita po natin na maanumalyang laptop bidding dyan po sa DepEd noong panahon ni Sara Duterte mga kababayan na siya pa ang sekretary ng DepEd. Dahil eto pong nakita nating balita mga kababayan galing po sa Philstar, maliwanag na sinasabi po dito, Reg proves out on 1.6 billion DepEd laptop bidding. Ngayon ilipat po natin dito yan kasi mga kababayan meron pong nakita ang House of Representatives mga kababayan at nadiskubre na maanumalyang bidding na nangyari dito po sa DepEd na nagkakahalaga ng 1.6 billion pesos noong panahon po ni Sara Duterte. At dito nyo makikita mga kababayan na talagang naging corrupt di umano etong si Vice President Sara Duterte noong mga panahon na hawak po niya ang departamento ng Department of Education or etong DepEd. So sabi po dito mga kababayan, ang source po natin etong Philstar po ha, inilipat na lamang po natin dito yan. Sabi dito, basahin po natin. Niligpit, humingi ng investigasyon sa 1.6 billion DepEd laptop bidding. Matapos iihaw noong Lunes ng House panel sa panukalang budget nito para sa susunod na taon, maaaring kailanganin ngayon ng Department of Education, DepEd, na maghanda para sa investigasyon sa umano'y reg bidding para sa mga laptop at iba pang electronic device noong ang departamento ay pinamumunuan pa ni Vice President Sara Duterte. So ngayon, since pinag-uusapan po mga kababayan yung budget ng DepEd noong mga nakaraang taon, pinaghahanda ang DepEd mga kababayan sa possible na investigasyon patungkol po dun sa maanumalyang bidding ng laptop dyan po sa DepEd na nagkakahalaga ng 1.6 billion pesos. So sabi pa dito, ang umano'y anomalya ay maaaring umabot sa halaga ng mga nagbabayad ng buwis ng humigit kumulang 1.6 billion. Ayon kay House Assistant Majority Leader Hill Bungalon, Vice Chairman ng Committee on Appropriation ng House of Representatives, na nagtaas ng panawagan para sa isang investigasyon matapos ibunyag ang umano'y irregularidad sa pagdinig noong Lunes sa panukalang 793.18 billion ng DepEd mga kababayan. Sabi pa dito, parang may conspiracy sa bidding ng laptops. Imagine, nagkaroon na ng bidding and it's all favorable to the government, then suddenly nagkaroon ng rebidding na may 1% variance. Hindi ba ito malaking tanong para sa pamilya ng DepEd, sabi ni Bungalon. Sa madaling salita, tumaas sa mga presyo ng laptop at ito ay dahil sa sabwatan sa likod ng bidding na ito ng mga laptop. Sabi ni Bungalon na bahagi ng tinatawag na young gun sa Kongreso. Sa madaling salita, iyon ay isang reg bidding mga kababayan or iniipit na bidding. Nais ko ring ipakita na ito ay nangangailangan ng malalim na pagsisiyasat marahil sa isang maayos na komite. Pagkatapos ng pagdinig ng budget na ito, sinabi ni Bungalon kay Davao de Oro Representative Maria Carmen Zamora na namumuno sa pagdinig sa ngalan ng chairman ng komite na si Representative Saldico. Agad na pinagbigyan ng co-panel ang motion ni Batangas 2nd District Representative Jerbil Luistro para sa pagpapalabas ng sabpina sa mga opisyal ng DepEd at mga miyembro ng Bids and Awards Committee nito, bukod sa iba pa mga kababayan. Dahil nga naman, talagang kahina-hinala mga kababayan yung naging rebidding kasi bigla ang tumaas yung presyo ng mga laptop mga kababayan dyan po sa DepEd. Kung titingnan yung mabuti mga kababayan nung una na isinagawa po itong bidding, pabor na pabor po sa ating gobyerno kasi nga naman mga kababayan makukuha nila sa tamang presyo itong mga laptop. Pero ang nangyari mga kababayan, noong naribidding po nila, biglang nagtaasan ang presyo ng laptop at hinihinala po na yung mga nasa sa likod ng bidding na yan may kinalaman dyan po sa nangyaring rebidding at talagang hinihinala na may anomalya na nangyari po dyan mga kababayan ano po sa panahon ni Vice President Sara Duterte. Tsaka kung matatandaan nyo mga kababayan, di ba yung kaklase ni Sara Duterte di umano sa law school na si Sir Reynold Damon Sayak, di umano mga kababayan ay inutusan ni Sara Duterte para manuhol doon po sa mga nagsasagawa ng bidding, di umano mga kababayan, ng computerization. So ngayon, kung iisipin po nating mabuti, tila may kaugnayan po ito dito po sa nangyaring maanumalyang rebidding. Dahil kung babasahin po natin, sabi pa dito, ipinaliwanag na Education Undersecretary Gerard Chan na sa unang bidding, dalawa na ang award sa 16 na lote na itinaas para sa bidding. Ang 14 na disqualified bidder ay pinayagang sumali sa rebidding. Sinabi ni Bungalon na sa impormasyong natanggap ng kanyang tanggapan, 24% na variance ang naitala sa unang bidding. Kaya naman nakakagulat na bumaba
ang bariyan sa 1% noong rebidding. Inihahayag ko ang mga alalahanin na ito dahil malamang na mayroong irregularidad sa pagbili ng mga laptop at iba pang mga electronic na aparato at may mga personalidad na kasangkot sa mga aktibidad na ito. At ito ang aking personal na paniniwala dahil may mga tao na tiyak na may kinalaman dito, sabi niya. Pinalitan ni Chan sina dating DepEd Undersecretaries Michael Powa at Gloria Mercado. Si Powa ay sumama kay Duterte sa Office of the Vice President bilang kanyang tagapagsalita habang maagang nagretiro si Mercado. Tinukoy ni Bungalo ng isa pang opisyal ng DepEd noong administrasyon ni Duterte na maaaring sangkot din sa anomalya sa procurement ang dating Assistant Secretary na si Francis Cesar Brengas na nagbitiw na. Sabi pa dito, inihayag ni Chan na sa unang bidding, si Brengas ang nanguna sa bids in award community habang si Mercado ay pinuno ng procuring entity. Dagdag pa ni Chan, si Powa ang pumalit kay Mercado sa unang bidding. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, may kinalaman nga ito doon sa mga nangyaring panunuhol dito po kay Mercado mga kababayan at doon sa iba pa para mamanipula po nila yung ginawa nilang rebidding. Kasi kung titingnan nyo nga naman, bigla ang nagtaas ng presyo ng laptop mga kababayan noong mga laptop na binili buhat nung nagsagawa po sila ng rebidding at umabot pa nga mga kababayan di umano sa 1.6 billion pesos. Kaya nga sinasabi na mayroon pong anomalya na nangyari po dyan kasi kung titingnan nyo mabuti nagkaroon na ng unang bidding at pumapabor sa ating gobyerno pero kalaunan noong nagrebidding mga kababayan bigla ang nagtaasan ang presyo ng mga laptop at yan po ay hinihinala na may nagmaniubra po talaga niyan mga kababayan at yan po ay panahon ni Sara Duterte. So malaki ang possible, di umano mga kababayan na baka kasabwat dyan si Vice President Sara Duterte kasi nangyari po yan sa mismong pamumuno niya na nung siya ay sekretary pa lamang ng DepEd. So sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Angara's promise or ito daw si Angara ay nangako. Sa pagdinig noong Lunes, nangako si Education Secretary Sani Angara na gagawin ang kanyang makakaya sa pagtugon sa mga pangmatagalang problema ng departamento, kabilang ang kakulangan ng mga silid-aralan at ang nakakahinayang ranking ng Pilipinas sa Program for International Student Assessment. Sabi pa dito, we will make sure that we will coordinate with you. We pledge to be fair and the distribution of the classroom. Please bear with us. Now dahil bago pa lang kami dito, bigyan mo kami ng pagkakataon na ipakita na kaya naming tumupad sa aming mga pangako. Angara told the committee mga kababayan or sinabi po ni Angara yan, yung pangako na yan doon po sa komite ng House of Representatives mga kababayan or doon po sa House. So sabi pa dito, kami ay nakatuon sa paggawa ng mga pambihirang pagsisikap upang matugunan ang mga alalahaning ito. Nakikita namin ang mababang mga rate ng obligasyon at hindi naihatid ang mga mapagkukunan at alam namin na hindi ito maaaring magpatuloy, babaguhin namin ang sistema, sinabi niya kay Representative Adrian Michael Amatong. So sabi pa dito mga kababayan, sinabi ng bagong DepEd Chief na ang kanyang mga prioridad ay ang pagpapabuti at pagpapatupad ng mga curriculum, learning, recovery at assessment habang itinataguyod ang hybrid at computer-based assessment nakatarget na sumuporta para sa mga mag-aaral na mababa ang tagumpay at pagtataguyod ng exclusive education mga kababayan. So yan daw po yung pangako ni Sani Angara. Sa madalit salita mga kababayan, gagawin lahat ni Secretary Sani Angara para itama yung mga pagkakamali ni Sara Duterte at para pagandahin ang DepEd at makapagbigay ng tamang edukasyon sa mga kababayang Pilipinong kabataan po natin. So sabi pa dito mga kababayan, napansin ni Angara na pumalit kay Duterte na nagbitaw noong Hulyo 19 na ang mga hindi napapanahong pamantayan ng kawani ay nakakaalantala sa pag-unlad ng karera ng mga guro at nagtatampok na mga isyo tulad ng mataas na bullying rate, malnutrition ng mag-aaral at kakulangan ng 4,486 na guidance counselor. Tinukoy din niya ang mga puwang tulad ng 159,202 kakulangan sa silid-aralan, 2001 na paaralan na walang kuryente at 18,325 na walang internet na nagmumungkahi ng isang programa sa pagtatayo ng paaralan at elektrifikasyon at nationwide internet access sa 2029 na may suporta mula sa pribado at international na kasosyo mga kababayan. Sabi pa dito, tinukoy din niya ang mga puwang
kulang tulad ng 159,202 kakulangan sa silid-aralan, 2001 na paaralan na walang kuryente at 18,325 na walang internet na nagmumungkahi ng isang programa sa pagtatayo ng paaralan at elektripikasyon at nationwide internet access sa 2029 na may suporta mula sa pribado at international na mga kasosyo. Sa pagdinig, hinimok ni Amatong ang kanyang mga kasamahan na suportahan ang kahilingan ng Department of Education o etong DepEd para sa karagdagang 30 billion para sa mga silid-aralan na binibigyan diin ang kahalagahan ng pagbibigay sa bawat mag-aaral ng tamang kapaligiran sa pag-aaral. Sabi pa dito mga kababayan, kung babasahin pa po natin, DepEd underspending. Samantala, binatikos ng Alliance of Concerned Teachers or etong ACT ang underspending ng DepEd sa nakalipas na 2 taon at sinabing ang budget ay maaaring gamitin upang tugunan ang kawawang estado ng mga pampublikong paaralan. Ang mga underspending ng DepEd sa ilalim ni Duterte ay nabunyag sa pagdinig ng Kamara noong Lunes. Sa budget ng departamento, ibinunyag din ang pagdinig na ang confidential fund lamang ng DepEd ang ginastos. Ibinunyag sa audit reports na ang DepEd sa ilalim ng utos ni VP Sara ay walang pakundangan na nag-aksaya ng pondo ng publiko sa gitna ng lumalalang krisis sa edukasyon. Biruin nyo ha, nag-aksaya pa si Sara Duterte ng pondo habang may krisis mga kababayan pagdating sa larangan ng edukasyon. Dahil kung titingnan naman po natin talaga sa panahon ni Sara Duterte, talagang lumagapak ng matindi ang antas ng edukasyon dito po sa Pilipinas at napag-iwanan na po ang ating bansa pagdating po sa larangan ng edukasyon ng mga kasabayan po nating bansa. So sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Higit pa ito sa kapinsalaan habang ang mga guro at mag-aaral ay nagdurusa sa isang kaawa-awang estado, nakikipag-abuno sa kaunting kagamitan sa pagtuturo at pag-aaral at mababang sweldo habang ang pinuno ng ahensya ay nagsasamantala sa pampublikong opisina para sa personal na kapakanan at ipinagkanulo ang kanyang napakalaking mandato na pagsilbihan ang mga tao. Sabi pa ng tagapangulong B, napag-alaman ng state auditors ng DepEd ay gumastos lamang ng 2.75 billion mula sa 11 billion na alokasyon para sa computerization program nito na naglalayong bigyan ang mga estudyante at guro ng mga digital tools, gadget at equipment tulad ng smart TVs. Nanawagan din ng DepEd ng Commission on Audit noong nakaraang taon dahil sa hindi paggamit ng 3 bilyong budget nito noong 2022 para bumili ng mga learning tools at equipment para sa science, mathematics at technical, vocational, livelihood subjects sa pampublikong paaralan. Biruin nyo ha, yan ba marunong magpresidente? Yan ba nagsasabi kay PBBM na si PBBM ay hindi marunong maglingkod bilang isang presidente at piling magaling kapag ka nagsasalita? Ito, simpleng DepEd pa nga lang sumasakit na yung ulo, hindi mapatakbo ng maayos ang Department of Education tapos ang lakas ng loob na magsabi kay PBBM na hindi marunong mamuno bilang presidente, etong si PBBM. So paano magiging presidente si Sara Duterte kung dito pa lang sablay na? Kung dito pa lang sa Department of Education, hindi na po marunong mamuno. Partida isang departamento pa lang yan. Puro sablay na. Paano pa pag buong Pilipinas na yung hawak po niyan? Diba? So sabi pa dito, basahin pa natin sinabi ng ACT na hindi dapat bawasan ang budget sa edukasyon dahil lamang sa mahinang pamumuno sa pananalapi ni Duterte dahil hinimok si Angara na i-disburse ng maayos ang pondong inilaan sa ahensya. Kasi nga naman tingnan nyo sinasabi dito, mahina ang pamumuno pagdating sa pananalapi or pamimera nitong si Sara Duterte. So paano pagka pera at pondo ng taong bayan yung hinahawakan mo at ikaw na yung nagdidesisyon dahil sa ikaw ang presidente? Di baka lalong lumugbok ang Pilipinas at lalong mabaon sa napakalaking utang. Di ba mga kababayan? So sabi pa dito, basahin pa natin, nanawagan din ng grupo sa gobyerno na panagutin si Duterte sa kanyang pagkabigo at pagtataksel sa tungkulin. Inulit din ng ACT ang panawagan nito na doblehin ang budget sa edukasyon alinsunod sa mga pamantayan ng United Nations na hindi bababa sa 6% ng GDP. So kung titingnan yung mabuti mga kababayan,
Kaya pala naging mainit din na usapin mga kababayan itong nire-request na budget ng DepEd. Kasi nga naman, nakita po mismo ng Kamara kung paano aksayahin at sayangin ni Sara Duterte ang pera ng DepEd mga kababayan, ang pondo ng DepEd noong panahon po niya habang rumaranas ang DepEd ng krisis pagdating po sa pagbaba ng antas sa larangan ng edukasyon. Tapos yung ating Vice Presidente, kunyari walang alam mga kababayan, at yun pala tuloy-tuloy lang yung pag-aaksaya ng pera at pondo ng departamento ng DepEd na dapat ay napapakinabangan ng mga mag-aaral po nating Pilipino. Pero dahil nga mga kababayan dito, ito partida pa lang yung pinag-uusapan natin dito, yung 1.6 billion na maanumalyang bidding ng laptop dyan po sa DepEd. Pero ang dami na po agad nating nadiskubre na kung saan ito pala talagang si Vice President Sara Duterte po ay mahina po talaga pagdating po sa pananalapi. Kaya pala mga kababayan, yung mga desisyon pagdating sa pagpapatakbo ng DepEd, pagdating sa paghawak ng confidential funds, talagang sablay na sablay. So kayo mga kababayan, kung kayo po ay tatanungin, ano po ang masasabi nyo hingil po dito sa sinasabi na maanumalyang bidding na nangyari dyan po sa DepEd noong panahon po ni Sara Duterte, na kung saan mga kababayan nagkaroon na ng magandang bidding na kung saan pabor na pabor sa ating gobyerno, pero nagkaroon ulit ng rebidding na kung saan after po nung rebidding biglang tumaas ang presyo noong mga laptop. So ngayon, comment below na lamang po kung ano po masasabi at opinion nyo po hingil po dyan sa topic na yan na tinalakay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam mga kababayan, ay nais ko lamang po magpasalamat sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na wag po mag-skip ng ating mga ads. Thank you po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Maraming salamat po. God bless.